Batay sa 1987 Philippine Constitution, ang Commission on Human Rights ay may mandatong magsagawa ng investigasyon sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang CHR ay nagbibigay ng masusing atensyon sa mga itinuturing na parte ng marginalized, disadvantaged at vulnerable na mga sektor ng lipunan sa pamamagitan ng paghahatid ng libre at accessible na legal aid services sa bawat sulok ng bansa. Bilang Status A Accredited National Human Rights Institution, ang CHR ay nananatiling tapat sa kanyang tungkulin na maghatid ng prompt, responsive, accessible at excellent public service para sa bawat Pilipino. Sa ilalim ng protection mandate, tinitiyak ng CHR na merong access to justice ang mga biktima ng mga paglabag sa karapatang pantao at ang kanilang mga pamilya. Ang Legal Clinic Caravan ay isang nationwide legal outreach program na naghahatid ng direktang serbisyong legal sa mga vulnerableng komunidad na may limitadong access to justice dahil sa layo at kakulangan sa resources. Mula 2017 hanggang 2025, nakapagsagawa na ang CHR ng 196 legal clinic caravans sa iba't ibang bahagi ng bansa at nakapaglingkod na sa mahigit 17,000 na kliyente. Ang free legal assistance access channels ng CHR ay para sa legal counseling at complaint documentation sa pamamagitan ng walk-in, phone-in, at e-lawyering services. Dagdag dito ang Management Information System Monitoring Outlet o CHR mismo, isang client-friendly portal para sa online complaints. Ang Strategic Litigation Program ng CHR ay ang planado at sistematikong paghawak ng mga kasong may malaking implikasyon sa batas at polisiya. Layunin nitong hindi lamang makamit ang hustisya para sa isang biktima, kundi magtakda ng precedent at magdulot ng pangmatagalang pagpapabuti sa lagay ng karapatang pantao sa bansa. Samantala, ang Quick Response Operation o QRO ay isang emergency legal at protection mechanism. Agarang nagpapadala ang komisyon ng mga abogado at investigador upang tumugon sa mga sitwasyong itinuturing na may imminent threat o may kasalukuyang nagaganap na paglabag sa karapatang pantao. Sa QRO, tinitiyak ang agarang documentation, affidavit preparation, evidence preservation, referrals, at legal guidance sa mga biktima at kanilang pamilya. Ang promotion mandate ay naglalayong palawakin at palalimin ang kaalaman ng publiko tungkol sa karapatang pantao at sa mga serbisyong ibinibigay ng CHR sa pamamagitan ng iba't ibang training, lectures, orientations at information campaigns sa buong bansa. Sa ilalim nito, isinasagawa ang Human Rights Education and Training Programs upang higit na maunawaan ng mga komunidad, rights holders at duty bearers ang kanilang karapatan at obligasyon, kabilang ang mga remedyo, mandato ng CHR at wastong pagdokumento ng paglabag sa karapatang pantao. Sa ilalim ng prevention mandate, inaatasan ng CHR na mag-monitor ng mga polisiya at programa ukol sa kalagayan ng Persons Deprived of Liberty o PDLs, kabilang ang pagsasagawa ng unannounced, unhampered at unrestricted visits sa mga places of deprivation of liberty. Sa cloud din ito ang pag-monitor sa mga rehabilitation centers at mental health facilities. Kaugnay nito ang Jail Visitation Program, isang institutionalized protection monitoring at legal assistance mechanism na nakabatay sa visitorial mandate ng CHR at pinagtibay ng Anti-Torture Act at Anti-Enforced or Involuntary Disappearance Act upang i-monitor ang kondisyon ng mga PDL at tiyaking ligtas sila mula sa torture at ill treatment. Kasama rin ang libreng legal counseling at dokumentasyon ng mga paglabag sa karapatang pantao. Kabilang pa rito ang pagbibigay tulong kaugnay ng sentence computation, time allowances, eligibility for release, at early release mechanisms. Inilunsad rin ng CHR ang Project Puting Papel para sa PDL, isang inisyatibang naglalayong gawing mas direkta, ligtas at tiyak ang proseso ng paghingi ng tulong mula sa komisyon. Ang policy mandate ay nagbibigay daan sa CHR na magrekomenda sa Kongreso ng mga batas at akbang upang higit na maprotektahan ang karapatan ng lahat. Dito rin minomonitor ang pagsunod ng pamahalaan sa mga international human rights treaties na nilagdaan nito. Sa pagsasagawa ng community-based dialogues, isang participatory legal outreach mechanism, nag-uusap ang rights holders at duty bearers upang agaran at komprehensibong matugunan ang mga human rights concerns, lalo na kung may paulit-ulit na tensyon, labor disputes at iba pang paglabag. Bahagi rin ng Safe Spaces Caravan Program sa iba't ibang eskwelahan sa bansa. Isa itong nationwide legal outreach at education campaign na nagpapalakas sa pagpapatupad ng Safe Spaces Act sa pamamagitan ng legal education, rights awareness, documentation, at survivor-centered legal assistance para sa mga biktima ng gender-based sexual harassment sa mga private, public, at online spaces. Bilang pagsasakatuparan ng aming mandato, narito ang CHR para magbigay ng mga serbisyong libre, accessible,
at bukas sa bawat Pilipino sa lahat ng sulok ng bansa. Para sa CHR, walang dapat humadlang sa karapatan ng sinuman na makamit ang hustisya.